Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2541 hanggang Kabanata 2550. Kabanata 2541. Dahil 3 araw lang ang meron tayo, dapat tayong kumilos ngayon, seryosong wika ni Li Zhengdao. Kung nais nating himukin ang buong lahi ng tao, kabilang na ang mga casual na cultivador, upang lumaban sa Yaozu, bagamat napakaikli ng 3 araw, sapat na rin ito. Tumango si Zhou Banro at nagsabi, pinakamainam nga iyon, wala tayong oras na sasayangin. Kailangang matapos ito sa loob ng 3 araw. Kapag natapos na ang laban sa mga bayani ng Yaozu, tiyak na hindi na sila mag-aatubiling maglunsad ng ganap na digmaan laban sa buong sangkatauhan. Sa narinig na ito, tumango rin si Li Zhengdao. Pagkatapos, tumingin siya kay Ye Han at nagsabi, pangatlong kapatid, mag-ingat ka. Naway kapag bumalik ka, ikaw pa rin ang parehong ikaw na kilala namin ngayon. Tumayo si Zhang Wushuang at mariing tinapik sa balikat si Ye Han. Pangatlong kapatid, hindi na kita hihingan pa ng anuman. Ngunit kung dumating ang oras na hindi mo na talaga kayang lumaban, huwag kang mag-atubiling sumuko. Basta't buhay pa tayo, makakabawi pa tayo balang araw. Matapos nito, sina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, anak ng reinkarnasyon, Yi Polo, Ling Wuqingyi, Kang Jinglo at iba pang mga henyo ng 10 emperador ay umalis na mula sa dakilang lungsod ng desyerto, kasama ng mga malalakas na tagapagtanggol, upang pumunta sa iba't ibang bahagi ng lahi ng tao. Hindi ko alam kung kailan babalik ang 2 ninuno na nasa panig natin, malungkot na sambit ni Yi Qingtian habang pinagmamasdan ang pag-alis ng mga henyo. Ngayon, ang mga kabataang ito na ang humaharap sa panganib, hindi na maaaring manatiling nakatago ang mga nakatatanda. Ang Yi Clan ay isa sa 12 sinaunang angkan, at ganoon din ang Soul Clan. Bilang bahagi ng sinaunang lahi, tiyak na mayroon silang mga ninunong nakarating na sa rurok ng banal na gulong. Ngunit ang mga ninunong iyon ay naghahanap ng pagkakataong makatawid tungo sa pagiging emperador ng langit, at mahirap silang matagpuan. Dumating na ang malaking kapahamakan para sa lahi ng tao. Sa tingin ko, kailangan na nilang lumantad, wika ni Li Chenkon, pinuno ng Soul Clan. Naniniwala ako na sa tamang oras, lilito din ang mga haligi ng lahi ng tao, tahimik na sabi ni Ye Han. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kang Tianzan. Dahil may 3 araw pa tayo, may isang lugar akong gustong dalhin ka. Ang magiging pagbabago ay nakasalalay sa iyong sariling pagsisikap. Siyempre, ayaw ni Ye Han na ipasok si Kang Tianzan sa mundo ng Xuanman para doon magsanay. Ngunit ang pakikipaglaban sa mga bayani ng Yaozu ay sobrang delikado. Hindi maaaring may mangyaring masama kay Kang Tianzan dahil kailangan pa rin siya ng Kang Clan upang pamunuan sila. Kung siya ay mamamatay sa labang ito, maaaring mabuwag ang kanilang alyansa sa mga tao. Kaya't ang tanging paraan ay mas mapalakas pa si Kang Tianzan upang madagdagan ang kanyang tsansang mabuhay. Napilitan si Ye Han sa desisyong ito. Kinailangan niyang isantibi ang kanyang sariling interes. Bukod pa riyan, 3 araw ang natitira, at kailangan din niyang maghanda sa mundo ng Xuanman. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi na siya makakaangat pa sa antas ng kapangyarihan, ngunit maaari pa siyang tumuon sa pagpapahusay ng kanyang martial arts. Hoy, hindi ito oras para makipag-date. Sabihin mo na lang kung saan mo ako dadalhin, biro ni Kang Tianzan kay Ye Han. Isang lugar na makapagpapalakas sa iyo, malamig na sagot ni Ye Han. Ngunit bigla siyang nakarinig ng tinig sa kanyang isipan. Naramdaman iyon ni Ye Han ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos niyang dalhin si Kang Tianzan sa mundo ng Xuanman at ipinaliwanag ng kaunti ang sitwasyon, iniwan niya itong doon upang magsanay. Ang oras sa loob na katumbas ng 1 araw sa labas ay 100 sa loob. Labis na humanga si Kang Tianzan at nagbago ang tingin niya kay Ye Han. Pagkalabas ni Ye Han mula sa mundo ng Xuanman, bigla siyang kinausap ni Suzaku. Sigurado ako, ang taong iyon ay nasa paligid mo kanina. Nawala na siya ngayon, ngunit may mga bakas pa ring naiwan. Pumunta ka sa labas ng dakilang lungsod ng desyerto. Posible na inaakay ka niya roon. Sabi ni Suzaku. Nag-iba ang ekspresyon ni Ye Han. Kung naroon ang misteryosong matandang iyon, bakit hindi siya humarap ng direkta?
Naalala pa niya noong nasa lungsod ng kadiliman siya, palihim siyang sinundan ng matandang iyon, at si Suzaku ang nagsabi sa kanya. Simula noon, alam na niyang binabantayan siya ng matanda. Agad na lumabas si Yehan sa dakilang lungsod ng disyerto. Hindi siya nag-alala dahil naroon ang 200,000 sundalo ng tao na nakahimpil sa hangganan. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang matandang nakatalikod, nakatayo sa ibabaw ng isang tigang na bundok. Matanda, matagal na tayong hindi nagkita, bati ni Yehan habang lumalapag sa bundok. Ngumiti ang matanda at humarap sa kanya. Akala ko hindi kita maaakit gamit ang pamamaraang ito. Mukhang nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Bata, matagal na rin ang naging ugnayan natin. Hindi siya iba kundi si Wumang, ang tapat na lingkod na minsang sumunod sa hindi matatalong guro ng espada, at tagapagbantay ng Swordmaster Tower. Mula nang pasukin ni Yehan ang ikasampung palapag ng tore at dalhin ang misteryosong painting, sinundan na siya ni Wumang hanggang sa lungsod ng kadiliman. Kung hindi dahil kay Wumang, hindi agad matutuklasan ni Yehan ang sikreto ng painting at hindi rin magkakaroon ng kasalukuyang lakas si Tianlong. Mukhang hindi pa rin nalilimutan ni matanda ang mga nangyari noon, nakangiting sabi ni Yehan. Ngayon, lumitaw ka muli matapos ang halos 2 taon. Pero bakit sa ganitong paraan mo ako pinatawag upang magkita? Ngumiti si Wumang. Bata, bago ko sagutin iyan, magpapakilala muna ako ng formal. Ako si Wumang. Siguro may hinala ka na sa aking pinagmulan. Ang dahilan kung bakit ganito ang paraan ko ng pagpatawag ay dahil hindi pa angkop na lumantad ako ngayon. Ngunit sa tamang oras, lilito akong buong yabang sa harap ng lahat. Kabanata 2542. Kung lilito ang nakatatanda, siguro ay kumakatawan siya sa undefeated Swordmaster, tama ba? Hula ni Yehan. Hehe, matalino ka, ngumiti si Wumang. Ngayon, dumaranas ng matinding kapahamakan ang lahing tao. Kahit hindi pa nakatayo ang aking Panginoon sa tuktok ng lahing tao, gagawin pa rin niya ang kanyang bahagi para sa sangkatauhan. Kapag tuluyang sumalakay ang lahi ng mga halimaw, naniniwala ako na ang mga Holijing matagal nang nagtatago ay babangon at susuporta. Kaya huwag mong isipin na masyadong mahina ang lahing tao. Pagkarinig nito, huminga ng malalim si Yehan. Salamat, nakatatanda, sa iyong liwanag. Naniniwala rin ako na sa oras ng pangangailangan, sila na dapat tumayo para sa lahi ng tao ay tiyak na tatayo. Sabi ni Wumang, mabuti at ganoon ang iniisip mo. Pinahahalagahan ka ng aking Panginoon. Kahit hindi pa kayo nagkikita, matagal ka na niyang sinusubaybayan. Kapag dumating ang tamang panahon, maaaring lumitaw siya mismo at makipagkita sa iyo. Undefeated Swordmaster, kumislap ang mga mata ni Yehan. Matagal na niyang inaasam na makita ang maalamat na taong iyon. Tumanggaw si Wumang at nagpatuloy. Alam ko na ang tungkol sa paghamon ng mga henyo ng lahing tao laban sa mga henyo ng lahi ng halimaw. Bagamat hindi ito matalinong hakbang, nagbigay naman ito ng kaunting oras para makapaghanda ang lahi ng tao. Pero, ikaw na batang henyo, sapat ba ang iyong paghahanda? Mapait na ngumiti si Yehan. Siguro, nakatatanda, hindi mo alam ang lahat. Sa katunayan, hindi lahat ng henyo ng lahing tao ay sasabak. 2 lang kaming lalaban sa mga henyo ng lahi ng halimaw. 2. Nanlaki ang mga mata ni Wumang. Tumanggaw si Yehan. Ako at si Kang Tianzan lang. Ang iba, kahit magagaling, masyadong mataas ang tsansang mamatay kung sasali sila. Bukod pa rito, ang iba pang henyo ay ipinadala na sa iba't ibang bahagi ng lahi ng tao para hikayatin ang mga casual na tagasanay na sumali sa pakikibaka. Kaya't sa loob ng 3 araw, kaming 2 lang ang haharap sa mga henyo ng lahi ng halimaw. Nangangitim ang mukha ni Wumang. Sa loob-loob niya, nabigla rin siya. 2 lang laban sa napakaraming pinakamahuhusay na henyo ng lahi ng halimaw, lagpas na iyon sa kay-abangan. Ibig sabihin, ito ay isang laban ng buhay o kamatayan na halos walang tsansa ng panalo. Ang mga kalaban ninyo ay ang pinakamataas na henyo ng lahi ng demonyo. Naisip mo na ba ang magiging kahihinatnan nito? Tanong ni Wumang nang nakakunot ang noo. Sagot ni Yehan, nakatatanda, anuman ang kahihinatnan, hindi na kami maaaring umurong. Kailangan ng lahi ng tao ng oras para makapaghanda, at wala ng ibang paraan. Natahimik si Wumang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Yehan. Nakatatanda, ang dahilan ng espesyal mong paglapit sa akin ngayon, tiyak na hindi lang ito para pag-usapan ang mga bagay na ito, tama ba? Tumanggaw si Wumang. Nakita ko ang laban mo kagabi kay Prinsipe Neo ng lahi ng halimaw. Kung tama ang hula ko, natuklasan mo na ang mga sikreto sa loob ng Xuanman World.
Ako'y nakatagpo ng Steel of Good Fortune at naunawaan ko rin ang kapangyarihan ng biyaya, tugon ni Yehan. Hindi. Umiling si Wumang. Kagabi, hindi mo ginamit ang Heavenly Tablet of Good Fortune. Kung pagsasamahin mo ang kapangyarihan ng biyaya at ang tablet, magiging napakalakas ng epekto. Kung ginamit mo iyon, madali mo sanang mapapatay si Prinsipe Neo. Nagulat si Yehan. Nakatatanda, ibig mo bang sabihin ay dapat kong kontrolin ang Steel of Creation? Kung hindi mo pa nakokontrol ang Heavenly Steel, paano mo naunawaan ang kapangyarihan ng creation? Yuzisa ni Wumang. Ngumiti ng mapait si Yehan. Bagaman nakita ko ang steel at naramdaman ang kapangyarihang nasa loob nito, ang kapangyarihan ko ng creation ay hindi mula roon. Nakuha ko iyon sa pamamagitan ng pagkakataon at biglang kaliwanagan. Naalala ni Yehan na ang kanyang kapangyarihan ng creation ay natamo sa loob ng array ng Qin clan. Ano pala iyon? Tumanggaw si Wumang. Kung gayon, hindi mo pa nakokontrol ang tablet. Kapag nagawa mo iyon at naisaalang-alang ang natatanging kasanayan na iniwan mismo ni Emperor Good Fortune sa tablet, lalo pang lalakas ang iyong kapangyarihan. Nagniningning ang mga mata ni Yehan sa narinig. Kung totoo iyon, dapat niyang pag-aralan ang Steel of Fortune. Mabuti. 3 araw na lang. Sa labang iyon, maraming tao mula sa Gods and Demons continent ang tiyak na manunood. Kung hindi ka sigurado, huwag mong pilitin. Tingnan natin kung paano kayo lalaban ni Kang Tianzan. Matapos sabihin iyon, bigla na lang naglaho si Wumang. 2 taon na mula nang huli silang magkita, at hanggang ngayon, hindi pa rin matanto ni Yehan kung gaano kalakas ang matandang ito. Ngunit bilang tagasunod ng undefeated Swordmaster, tiyak na hindi mahina ang kanyang lakas. Pagkaalis ni Wumang, bumalik si Yehan sa Xuanmen World. Naging mas interesado siya sa Steel of Good Fortune. Kung ganoon ito kalakas, kailangan niya itong kontrolin, lalo na ang mga martial arts na iniwan doon ni Emperor Good Fortune. Muling pumasok sa Xuanmen World si Yehan at nagtungo sa Kabong Kawayan. Doon, nakalagay ang steel, hindi niya pa iyon ginagalaw. Pinagmasdan niya ang makinang na batong puti sa harap niya. Umupo si Yehan nang nakataob ang mga paa, handang subukang kontrolin ang tablet at makuha ang walang kapantay na martial arts sa loob nito. Alam niyang hindi ito magiging madali. Kabanata 2543. Sinubukan na ni Yehan noon na linangin at sakupin ang Heavenly Tablet of Fortune nang una niya itong makuha, ngunit bigo siya. Ngayon ay sinimulan niyang muli, at kailangan niyang magtagumpay. Ang buhay at kamatayan ng isang henyo ay malaking tulong para kay Yehan. Unti-unti, kumalma ang kanyang isipan at ang kanyang espiritual na kamalayan ay dumaikit sa Steel of Good Fortune, para bang nais niyang balutin ang buong bato at dahan-daang pasukin ang pinakaloob na estruktura nito. Ngunit, sa mismong sandali na pumasok ang kamalayan ni Yehan sa steel, isang nakakatakot na kapangyarihan ng creation ang biglang umatake sa kanya. Alam naman na ang Heavenly Tablet ay may taglay na kapangyarihan ng creation. Dahil dito, naramdaman ni Yehan ang puwersang iyon at doon siya unang nakapagbukas ng kapangyarihan ng creation nang mapasok siya sa formation ng Qin clan. Ngunit ngayon, dala na rin ni Yehan ang sariling kapangyarihan ng creation, na iisa ang pinagmulan ng lakas na nasa steel. Kaya't ang lakas mula sa steel ay hindi nakapinsala sa kanya, sa halip, kusa itong sinipsip ng katawan ni Yehan upang lalo pang palakasin ang kanyang sariling kapangyarihan. Kung wala siyang sariling pagkaunawa sa creation at basta nalang pinilit kontrolin ang steel, tiyak na hindi niya kakayanin ang matinding sakit na dulot ng lakas na iyon, sapagkat ang kapangyarihan ng creation ay direktang nakatuon sa kaluluwa. Ito rin ang dahilan kung bakit nabigo siya noong una. Ang sakit ay hindi basta-basta kayang tiisin ng isang normal na tao. Ngayon, dahil nakuha na niya ang tunay na pagkaunawa sa creation, wala na siyang sakit na kailangang pagdaanan, kaya't mas naging madali para kay Yehan ang muling pagtatangka sa pagkontrol sa steel. Dahan-dahan, patuloy na nilusob ng espiritual na kamalayan ni Yehan ang steel. Ang batong ito na minsan nang nakontrol ni Emperor Good Fortune ay tiyak na may sariling espiritu ng kasangkapan. Kapag natagpuan at nasupil ni Yehan ang chilling ng steel, makokontrol na niya ito ng lubusan. Bilang isang bihasang manggagawa, kahit hindi na siya gumagawa ng mga kasangkapan ngayon, itinuro na sa kanya ng matandang baliw ang lahat ng kaalamang ito noon. Ngunit ang makipag-ugnayan at supulan ng espiritu ng steel ay hindi madaling gawain. Gayunman, dahil nasa loob siya ng Xuanmen World, may sapat na oras si Yehan, 300 araw, upang tuluyang makontrol ang Steel of Creation. Samantala, ang hamon ng lahing tao laban sa mga henyo ng lahi ng halimaw, na sadyang ikinalat ni Prinsipe Habuki, ay kumalat na sa 4 na direksyon mula sa hangganan.
Alam na ngayon ng dalawang lahi ang tungkol sa paparating na labanan ng kabataan. Sa kasalukuyan, maging ang nagdiriwang na lahi ng mga halimaw o ang nag-aalalang lahi ng tao, pareho silang pinag-uusapan ang julong ito ng mga henyo. Dahil sa bilis ng pagkakalat, hindi magtatagal ay malalaman na rin ito ng mga taga-sanay sa kanlurang teritoryo ng Diyos, gitnang teritoryo ng Diyos, at silangang teritoryo ng Diyos. Ang lahat ng mata sa Gods and Demons continent ay tititig sa labang ito. Mga kabataan ng tao laban sa kabataan ng halimaw, tiyak na magiging kapana-panabik ito. Kahit hindi pa lumilitaw ang pinakamatitinding henyo ng halimaw, sapat na naroon sina prisoner ni Yu Jiaoto at Teng Snake. Balita pa na ang ilang malalakas mula sa 8 dakilang maharlikang angkan ay kasali rin. 2 sa 3 pinakamalakas na henyo ng halimaw ay naroon, sadyang napaka-engrand ng tagpong ito. Hehe, mahina na ang lahi ng tao ngayon. Marami ng henyo ang nawala dahil sa kanilang sariling hidwaan. Sina Yehan, Kang Chanbo, at Ipolo ng Yi Clan lang ang maituturing na pinakamalakas. Dati, si Li Zhengdao ang nangunguna, ngunit sa lakas na meron siya, gaano ba kalaki ang tsansang manalo laban kina Habo at iba pa. Sa ngayon, sina Yehan at Kang Tianzo lang ang may laban. Ngunit kahit silang dalawa, laban sa napakaraming henyo ng halimaw, baka isa na namang mabigat na dagok sa lahi ng tao ang mangyari. Gayunman, kahit ganoon, tiyak na napakaganda ng labang ito. Huwag palampasin, baka dito na magsimula ang tuluyang pagbagsak ng lahi ng tao. Sa gitnang teritoryo ng Diyos, isang malawak at masaganang lupain na tinaguri ang paraiso ng Gods and Demons continent, kung saan mapayapang namumuhay ang iba't ibang lahi. Sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang restaurant, isang matipuno at malakas na kabataang lalaki ang pumasok. Karaniwang ang mga nakakarating sa bahaging iyon ay yaong may malakas na pinagmulan o tanyag sa gitnang teritoryo. Matangkad ang kabataang ito, may magaspang na mukha at mukhang simple at tapat. Ngunit, sino mang magkamaling maliitin siya ay tiyak na magbabayad ng malaki. Dahil sa likod ng kanyang payak na anyo ay nakatago ang nakapangangilabot na puwersa, isang uri ng lakas na kapag kumilos ay mapapahiga ang kahit sinong kalaban sa kanyang harapan na parang patay na aso. Kabanata 2544. Hoy, si Huang Ben yun, na tinatawag ang sarili na Diyos ng digmaan mula sa Xinwo Academy. Bihira lang lumabas ang taong yan mula sa Xinwo Academy. Bakit kaya siya may oras gumala ngayon? Hinaan mo boses mo. Adik yan sa pakikipaglaban, at nasa likod niya mismo ang din ng Xinwo Academy na nagpoprotekta sa kanya. Kapag nainis yan, baka give-in niya itong lugar. Pero totoo naman, may dahilan siya para maging mayabang. Sa Central God Realm, bihira kang makakita ng isang taong napakabilis ng pagtaas ng antas. Tama nga, ang binatang matipuno na may mahabang buhok na nakalugay sa likod ng kanyang ulo sa oras na ito ay si Shaben. Mukha pa rin siyang simple at inosente, ngunit sa kanyang mga mata ay laging naroon ang mabagsik na hangin ng digmaan. At sa oras na ito, si Shaben ay umabot na sa antas ng Supreme Nine Revelations, kagaya ni Yehan. Tandaan, noong pinauwi sila ni Yehan, hindi pa sila nakapasok sa Supreme Realm. Hoy, malaking tanga, mukhang mas maaga ka pang nakarating kaysa sa akin. Sa oras na ito, sa pintuan ng restaurant, may isa pang binatang dumating na balot sa dugong aura. Parang mismong paligid ay naamoy ng dugo. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagpatay ay nagmumula sa kanya. Kahit sinong tumingin sa kanyang mga mata ay makakakita ng nakakapangangilabot na larawan ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Si Lin Chi, ang Diyos ng pagpatay. Bakit nandito ang banyagang ito mula sa Buddhist Academy? Tahimik ka, mas mahirap siyang pakialaman kaysa kay Huang Ben. Simula nang lumabas siya rito, konti ba ang pinatay niya? Kahit hindi sila galing sa iisang akademya, napakalapit ng ugnayan nilang dalawa. Si Lin Chi, isa siyang Panginoon na hindi natatakot sa langit at lupa. Wala siyang kinatatakutan, at kahit ang mga dakilang guro ng Buddhist Academy ay hindi mapigilan ang dugong nasa loob niya. Totoo iyan. Narinig ko noon na minsan siyang nakipag-away sa isang makapangyarihang estudyante mula sa Magic Academy. Nabalian siya ng maraming buto. Pero pagkatapos niyang gumaling, nagbalik sila ni Huang Ben at magkasama nilang pinatay ang kalaban. Walang nagawa ang Magic Academy laban sa kanila. Matalim at malamig ang mga mata ni Lin Chi. Saglit niyang tiningnan ang mga nagbubulungan sa restaurant at diretso nang naglakad papunta kay Shaben. Tulad ni Shaben, ang kanyang antas ay Supreme Nine Revelations din. Sa itaas na palapag ng restaurant, nang dumating sina Shaben at Lin Chi, agad na tumahimik ang paligid.
Kahit pinag-uusapan pa ang malalaking kaganapan sa Gods and Demons continent, napilitan silang hinaan ang kanilang boses, takot na ma-offend ang dalawang ito. Namamangha ako na kaya mo pang ngumiti ngayon. Matamlay na tumingin si Shaben kay Lin Chi na may masamang ngiti. May bahid ng inis sa kanyang simpleng mukha, ngunit hindi ibig sabihin nito na masama ang kanilang relasyon. Sa katunayan, bagaman magkaiba sila ng personalidad, matibay ang kanilang samahan. Simula nang dumating sila sa Central God Realm, kahit sino sa kanila ang mabugbog, palaging dumarating ang isa upang ipaghiganti. Lagi silang magkasamang lumalaban kahit pumatay pa sila ng kalaban. Maraming beses nang ginawa iyon nina Shaben at Lin Chi. At dahil sa kanilang kakayahan at matinding lakas, nang sumali ang isa sa Zinwo Academy at ang isa sa Buddhist Academy, mabilis nilang nakuha ang kanilang pangalan sa malawak na lupain ng Central God Realm. Bagaman hindi pa kabilang ang kanilang kasalukuyang lakas sa pinakamataas na antas ng mga top geniuses, ang bilis ng kanilang pag-unlad ay tanyag na sa buong Central God Realm. Mula sa pagiging half-step supreme, umangat sila ng sunod-sunod hanggang sa 9 Revelations Supreme sa loob lamang ng kalahating taon. Ang bilis na iyon ay hindi pa huhuli sa sinumang henyo sa buong Gods and Demons continent. Kaya nga't pati ang ibang mga akademya ay nagulat sa biglaang pagsulpot ng dalawang banyagang ito. Kahit pa hindi pa pinakamalakas ang kanilang kapangyarihan, hindi na maitikaila ang kanilang talento. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging napakatinding mga halimaw sila sa Central God Realm. At higit pa, dahil iisa ang kanilang loob, ang mang-away sa isa ay nangangahulugan ding mang-aaway ka sa dalawa, at nakakatakot ang magiging kahihinatnan. Higit sa lahat, matapos makapasa si Shaben sa pagsusulit at sumali sa Zinwo Academy, agad siyang pinansin ng Dean mismo at tinanggap bilang personal na disipulo. Samantala, aksidente lang na napunta si Lin Chi sa Buddhist Academy. Si Shaben ay may battle bones, habang si Lin Chi naman ay may killing bones. Isa'y isinilang para lumaban, ang isa na may isinilang para pumatay. Ang Buddhist Academy, na nagmula sa Budismo, ay tinatawag ding Buddhist sect o Wanfo sect. Ang kanilang layunin ay baguhin ang lahat ng mararahas na espiritu at mamamatay tao sa mundo. At si Lin Chi, na may daladalang butong mamamatay, ang pinaka-target nilang baguhin. Kaya sa paulit-ulit na pagpilit ng Buddhist Academy, sa huli sumali siya. Ngunit tiniyak ni Lin Chi, siya ang magiging kaisa-isang Diyos ng pagpatay sa Buddhist Academy. Sa mundong ito, walang Diyos o Buddha ang makakapagpabago kay Lin Chi. At kahit sumali siya sa Buddhist Academy, hindi rin nagtagumpay ang mga dakilang guro roon na pigilan ang kanyang likas na espiritu ng pagpatay. Sa halip, lalo itong tumindi. Ang mga mataas na kasanayan ng Budismo ay hindi rin napigil ang kanyang matinding pagnanais pumatay. Ang pagnanais na iyon ang nagpatibay palalo sa kanyang lakas. Kabanata 2545. Bakit hindi ka makangiti? Umiling si Lin Chi na walang pakialam at nagsabi, "Tanga, alam kong nag-aalala ka sa kaligtasan ng boss, pero wala pang sinuman sa mundong ito ang kayang pumatay sa kanya. Kaya sobra kang nag-aalala. Kung talagang hindi ka mapakali, pera na." Kahit sinabi ng boss na hindi tayo pwedeng bumalik hanggat wala siyang utos, sa lakas natin ngayon, makakatulong tayo sa kanya kapag nagsama tayo. Pareho ka rin ang iniisip ko. Napatingin si Shaben kay Lin Chi na parang nagulat. Narinig ito ni Lin Chi at ngumisi ng may pagmamataas. Kung ikaw ngang malaking tanga nakaisip niyan, ako pa kaya, si Lin Chi, hindi makakaisip. Kahit hindi mo ako yayain ngayon, bukas pupunta ako sa Zinwo Academy para hanapin ka. Tamang-tama, may isang tao roon na hindi ko gusto, pagkakataon ko na para bugbugin siya. Ang reputasyon ng boss ay kilala na sa buong mundo. Hindi tayo pwedeng maiwan. Hinihintay ko pang makabalik para pamunuan ang God-killing battalion ko at sakupin ang mundo. Sabi ni Shaben, kung ganoon, bukas pupunta tayo sa mga tao. Tamang-tama para sa laban ng boss laban sa mga bayani ng lahi ng demonyo. Sa oras na ito, nasa bingit ng panganib ang lahi ng tao, hindi natin pwedeng hayaang pasanin lahat ng boss mag-isa. Abay syempre pupunta ako. Gusto ko ring makita kung paano bugbugin ng boss ang lahat ng iyon. Mariing sabi ni Lin Chi, at nagbago ang mukha niya na puno ng tapang. Pero narinig ko, may mga taga-Buddhist Academy na pupunta. Mabuti na lang kung hindi sila makialam, pero kapag pumapel sila, kahit nasa Buddhist Academy ako, papatayin ko sila. Sabi ni Shaben, hindi lang ang Buddhist Academy, pati ang Zinwo Academy, at sigurado ako pati ang ilang iba pang mga kolehiyo. Pero hindi pa tiyak kung sino ang pupunta para manood ng laban. Sa tingin ko, walang isa man sa mga makapangyarihan sa Central God Realm ang mananatiling walang pakialam.
Pero kahit pumunta tayo sa lahi ng tao, hindi tayo pwedeng basta-basta gumalaw. Baka may sariling plano ang boss. Natawa si Lin Chi habang sinasabi ito. Lumipas ang panahon, at dumating ang laban ng mga henyo ng lahi ng tao laban sa mga bayani ng lahi ng demonyo. Ang labang ito ang umagaw ng pansin ng buong Gods and Demons continent. Marami pa ang hindi nakatiis at nagpunta mismo sa hangganan ng tao at ng demonyo para abangan ang sagupaan ng mga kabataang henyo ng dalawang lahi. Samantala, habang kumakalat sa buong kontinente ang mga balita mula sa labas, si Yehan, na nasa mundo ng Dao at abala sa pagpipino ng Heavenly Tablet of Creation, ay nakagawa na ng malaking pag-unlad. Sa halos 200 araw, nakikipag-ugnayan siya sa espiritu ng sandata na nasa Heavenly Tablet of Good Fortune. Pero sa antas ng Heavenly Tablet, napakahirap para kay Yehan na mapakilala at tanggapin siya bilang Panginoon. Sapagkat ang unang may-ari ng Heavenly Tablet ay ang mismong Heavenly Emperor of Good Fortune, isang makapangyarihan at walang kapantay na nilalang. At si Yehan, sa kasalukuyan, ay isang Ninth Revelation Supreme lamang. Ngunit kahit malaki ang agwat ng lakas ni Yehan kumpara sa Heavenly Emperor, pareho silang may hawak ng puwersa ng kapalaran, Power of Good Fortune. Kaya kahit tumatanggi ang artifact spirit ng tablet at minamaliit si Yehan, hindi ito ganap na tumutulak sa kanya sapagkat iisa ang pinagmula ng kanilang kapangyarihan. Sa tingin ko, hindi naman ganoon kalakas ang Heavenly Emperor Good Fortune noong hawak kanya. Bakit ngayon ayaw mo akong kilalanin bilang amo? Patuloy na nakipag-usap si Yehan sa espiritu, bagamat matindi ang pakikibaka. Taong ito, nakakainis ka na. Akala mo ba sa lakas mo ngayon, kaya mong palabesan ang tunay kong kapangyarihan? Isang tinig ng bata ang pumasok sa isip ni Yehan. Sagot ni Yehan, bagamat hindi pa ngayon, may iba ka pa bang mapagpipiliin bukod sa akin? At higit pa, ang kapangyarihang pinapalago ko ay hindi lang nakabatay sa good fortune. Hindi ba't mas ikararangal mo na sumunod sa akin? Buwisit, ginaisang mo pa ako para dito. Kung kikilalanin mo ako bilang Panginoon, matatapos na ang pakikipag-ugnayan na ito. Humph, kapal mukha, galit na tugon ng Chiling. Sige, kung makakaya mong maunawaan ang art of creation, kikilalanin kita bilang amo. Agad, sa pagbaba ng tinig ng Chiling, biglang pumasok sa isipan ni Yehan ang isang mensahe, Good Fortune Ju, isang walang kapantay na martial art na nilikha mismo ng Heavenly Emperor of Good Fortune. Nabigla si Yehan matapos matanggap ang impormasyong iyon. Ang martial art na ito ay sadyang ginawa upang gamitin ang puwersa ng good fortune para makabuo ng kakaibang paraan ng pakikipaglaban. Kahit isang tingin lang sa nilalaman ay labis nang ikinagulat ni Yehan. Sapagkat ang martial art na ito ay ganap na sumisira sa tradisyonal na pag-unawa sa martial arts. Hindi lang ito isang martial art, ito ay isang bagong pinto na magbubukas ng landas para tuklasin ang mga hindi pa kilalang larangan. Ang Heavenly Emperor of Good Fortune ay tunay na karapat-dapat tawaging walang kapantay na makapangyarihan. Ang kanyang likhang martial art ay napakalalim at naglatag ng isang bagong pamantayan sa sining ng pakikipaglaban. Unti-unti, matapos lubos na matanggap ni Yehan ang Art of Creation, muling nagsalita ang tinig ng Chiling sa kanyang isip. Kung gusto mong kilalanin kitang amo, kailangan mo munang maunawaan ang Art of Fortune. O kaya naman, saka na tayo mag-usap kapag naabot mo na ang antas ng Holy Emperor. Napangiwi si Yehan. Sinasadya mo akong pahirapan. Ang creation art na iniwan ng Heavenly Emperor ay sobrang komplikado. Kailangan ng kalahating buhay ng kahit sinong cultivador bago ito maunawaan. Humph, kung gayon, bumalik ka kapag Holy Emperor ka na. Sagot ng Chiling na puno ng pang-ooyem. Para kay Yehan, napakalayo pa ng antas na iyon. Ngunit malapit na ang araw ng kanyang pakikipaglaban sa mga bayani ng demonyo. Kailangan niyang makontrol ang Heavenly Tablet of Creation bago pa man dumating iyon upang mas malaki ang kanyang tsansa. Kaya agad siyang nag-isip ng ibang paraan. Tumitig siya sa Heavenly Steel of Creation at nagsabi, paano kung baguhin natin ang kasunduan? Ang kapalaran ay may 9 na yugto. Kung makakaya kong marating ang unang yugto sa loob ng 1 buwan, kikilalanin mo ba akong amo? Kabanata 2546. Pagkarinig sa sinabi ni Yehan, malamig at may halong pang-aalipusta ang tinig ni Chiling. Mga tao, hindi mo ba minamaliit ang Art of Fortune? Sa loob lamang ng 1 buwan gusto mong maabot ang unang antas. Hindi ba't sobrang katawa-tawa niyan? Sabi ni Yehan. Kung katawa-tawa o hindi, hindi pa natin masasabi ngayon. Ang tanong ko lang, pumapayag ka ba o hindi? Hindi pa ako natatakot na mabaigo ka. Sige,
bibigyan kita ng 1 buwan. Pero kapag hindi ka nagtagumpay, huwag mo na akong istorbohin sa pagtulog ko. Ayos, usapan na iyan. Huminga ng malalim si Yehan at agad nang tinihil ang pakikipag-usap kay Chiling. Ang 9-layer Good Fortune Art ay tunay na pambihirang kasulatan. Para lamang maisugawa ang unang antas, kinakailangan ang lakas na pang-immortal realm. Bukod pa rito, kailangan ng napakataas na katalinuhan at ang kapangyarihan ng Good Fortune bilang pundasyon. Taglay na ni Yehan ang kapwa karunungan at kapangyarihan ng Good Fortune. Ang kanyang pangunawa ay hindi na kailanman pinagdududahan. Sa lakas naman, lagpas na sa karaniwang Indestructible Realm ang kanyang kakayahang pandigma at malapit na sa antas ng Holy. Dahil dito, determinado si Yehan na subukan ito. Ang unang antas ng Art of Good Fortune ay ang pagsanib ng sariling kapangyarihan ng Good Fortune sa kaluluwa mismo at pagsasama ng dalawa. Ngunit, ito rin ay isang mapanganib na gawain. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng Good Fortune ay sadyang puwersang sumisira ng kaluluwa. Kung ito ay isasanib, maisip pa lang ay matinding paghihirap na ang mararanasan. Subalit wala nang ibang pagpipilian si Yehan. Kailangan niyang subukan. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng Good Fortune ay dumaloy at sa ilalim ng kontrol ni Yehan, bumalot ito sa kanyang kaluluwa. Muli niyang naranasan ang sakit na tumarak sa kanyang kaluluwa, parang pira-pirasong hinihiwa, libo-libong sugat na sabay-sabay. Naging baluktot ang mukha ni Yehan, at umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Bumakat ang mga ugat sa kanyang noo, para bang sisubog ang kanyang ulo anumang oras. Ang kapangyarihan ng Good Fortune ay buo na, kaluluwa ay sinakop, kaluluwa ay pinag-isa. Pagkakatugma. Sa puso ni Yehan, paulit-ulit na inuusol ang mga talata ng unang antas ng Art of Creation upang maisanib ang dalawa. Ngunit kung wala kang matinding tatag ng isip at sobrang tibay ng loob, tiyak na mababaliw ka agad sa sakit na dulot nito. Unti-unti, habang patuloy ang operasyon ng kapangyarihan ng creation, naramdaman ni Yehan na manhid na ang kanyang buong sistema sa matinding kirot para bang hiwalay na ang kanyang kaluluwa sa katawan. Sa gayong kalagayan, dahan-dahang kinakain ng kapangyarihan ng Good Fortune ang kanyang kaluluwa. Mabagal man ang bilis, tiyak naman na patungo ito sa tagumpay. Naramdaman ng artifact spirit ng Heavenly Monument of Good Fortune ang kakaibang pagbabago at labis itong namangha. Alam niya kung gaano kahirap maisugawa ang Good Fortune Art. Lumipas ang 1 linggo, tapos kalahating buwan. Bawat ilang araw, nagugulat si Chiling sa progreso ni Yehan. Umabot na sa 2/3 ng kanyang kaluluwa ang nilamon ng kapangyarihan, subalit patuloy pa ring nagtitiis si Yehan. Kung ibang tao iyon, matagal na sanang nawala ng bait. Ito ang dahilan kung bakit halos walang makapagsanay ng creation art dahil ito'y tunay na pagsalungat sa langit. Malapit na, laging mino-monitor ni Yehan ang pagbabago ng kanyang kaluluwa. Habang dumarami ang nilalamon ng Good Fortune, mas nababawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Kung magpapatuloy pa ng 1 linggo, makakapasok na siya sa unang antas ng creation art. At oras na iyon ay dumating, maari na niyang gamitin ang mga natatanging sining pandigma ng unang antas. At tama nga, makalipas ang 3 linggo, tuluyan nang nagsanib ang kapangyarihan ng Good Fortune at kaluluwa ni Yehan. Ang dalawa ay ganap nang naging isa. Protektado na ang kaluluwa ni Yehan, kahit ang mga dalubhasa sa pag-atake sa kaluluwa ay mahihirapang saktan siya. Nakabuntong hininga si Yehan sa ginhawa, pero hindi pa siya tumigil. Kahit nasa unang antas na siya, marami pang teknikong pandigma ang kailangan niyang matutunan. Ang mga ito ay tanging para lamang sa taglay na kapangyarihan ng Good Fortune. Ang espada ng Good Fortune, pumapatay ng kaluluwa. Makaraan ng 3 araw, nakabuo na siya ng isang natatanging sining pandigma. Isinanib niya ang kapangyarihan ng Good Fortune sa kaluluwa upang lumikha ng espada na direktang sumasalakay sa kaluluwa ng kalaban at winawasak ito. Nakakagulat ang taong ito. Ang kanyang talento ay maihahambing sa mismong Heavenly Emperor of Good Fortune. Habang nakikita ang mabilis na progreso ni Yehan, hindi lang namangha si Chiling, kundi nabahala rin. Sapagkat natalo siya sa kanilang kasunduan. At ang pagkatalo ay nangangahulugan na kailangan na niyang kilalanin si Yehan bilang kanyang Panginoon. Kabanata 2547. Ang lahi ng mga halimaw ay nagbigay ng 3 araw na paghahanda para sa lahi ng tao, at ang 3 araw na iyon ay mabilis na lumipas, dumating ng hindi namamalayan. Sa loob ng 3 araw na iyon, ang buong lahi ng tao ay unti-unting nagmabalisa. Ang mga casual cultivator sa 7 rehiyon ng sangkatauhan ay halos hindi mapakali sa pananabik.
Alam nilang nasa bingit ng kapahamakan ang lahi ng tao, kung sakaling magapi sila, hindi magtatagal at sasakupan ng lahi ng halimaw ang buong sangkatauhan, at mula roon ay magiging alipin sila ng lahi ng halimaw. Siyempre, sa 3 araw na iyon, ang lahat ng direksyon sa kontinente ng Diyos at demonyo ay abala rin. Ang mata ng lahat ay nakatuon sa labanan ng lahi ng tao laban sa lahi ng halimaw, isang tunggalian ng mga batang henyo ng sangkatauhan laban sa mga batang henyo ng lahi ng halimaw. Maraming dumagsa sa hangganan ng dalawang lahi upang masaksihan ang kasukdulang sagupaan. Ang labanang ito ng mga kabataang henyo ay tiyak na magiging kapanapanabik. Kahit marami ang hindi umaasa sa panalo ng lahi ng tao, hindi maikikaila na may mga pambihirang henyo rin sa kanilang hanay. Ang bawat sandali ng tunggalian ay hindi dapat palampasin. Sa oras na iyon, ang mga tao mula sa Western God Territory, Eastern God Territory, Central God Territory, at maging mula sa Southern God Territory ng sangkatauhan at Northern God Territory ng lahi ng halimaw, ay nagsidatingan sa hangganan upang masaksihan ang kasukdulang labanan. Ang lugar ng hangganan ay naging pinakamatao at pinakakapansin-pansin sa buong kontinente ng Diyos at demonyo. Hindi mabilang na mga taga-sanay ang nagtipon dito, dinadala ang pansin ng lahat. Samantala, sa loob ng daigdig ng Taoism, dumating si Yehan sa lugar kung saan nag-e-ensayo si Kang Tianzhu. Hindi niya isinama si Kang Tianzhu sa Tianlong City ng mundong Xuanman. Nang muli niya itong makita, abala na si Kang Tianzhu sa pagbuo ng gintong katawan. Bagamat hindi pa ganap, isang hakbang na lang at matatamo na ni Kang Tianzhu ang Golden Body at makakapasok sa Immortal Realm. At kung magkaroon siya ng pagkakataon, sa isang biglaang kaliwanagan lamang, maaari na niyang tuluyang basagin ang hangganan papunta sa Immortal Realm. Naramdaman ni Kang Tianzhu ang pagdating ni Yehan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at ngumiti ng banayad. Sa nakalipas na mga araw, mukhang malaki ang progreso mo. Kahit hindi pa tumaas ang iyong antas, naging mas pinipigil mo na ang iyong sarili. Sabi ni Yehan, hindi pa rin kasing angat mo, at malapit ka nang pumasok sa Immortal Realm. Kang Tianzhu, tapos na ang 3 araw, handa ka na ba? Matagal ko nang hinihintay ito. Sagot ni Kang Tianzhu habang kumikislap ang matalim na liwanag sa kanyang mga mata at umuusbong ang matinding diwa ng pakikipaglaban mula sa kanyang katawan. Tumanggaw si Yehan at agad silang lumisan mula sa daigdig ng Taoismo. Hindi na nag-usisa si Kang Tianzhu tungkol sa mundo ng Xuanman. Alam niyang kahit itanong pa niya, hindi sasabihin ni Yehan. Matapos niyang maranasan ang mundong iyon, may hinuha na siya tungkol sa kasaysayan nito. Bilang pinuno ng angkan ng Kang, marami siyang nalalaman ng mga sikreto, mula sa pambihirang sining pandigma hanggang sa mahiwagang sandata. Noon pa man, nang unang pumasok si Holy King Qingai sa mundo ng Xuanman, nahulaan niyang iyon ay pagmamay-ari ng Zuanchen Sacred Emperor. Kaya't alam din ni Kang Tianzhu na tama ang kanyang hinuha. Tanging ang Zuanchen Sacred Emperor, na nakapaghari sa kapangyarihan ng oras sa loob ng 5,000 taon, ang makalilikha ng gayong makapangyarihang maliit na mundo. Ngunit ngayon, unti-unti nang nakikiisa ang mundong iyon sa katawan ni Yehan. Ang Xuanman ay hindi lamang kayamanan, kundi mundo na mismo ni Yehan. Pagkalabas nila, naghihintay na ang mga makapangyarihan ng lahi ng tao. Sa mga henyo ng tao, tanging sina Yehan at Kang Tianzhu na lang ang naruroon. Ayon sa balitang natanggap nila, may 24 na batang Panginoon mula sa lahi ng halimaw na sasabak sa labanan, at silang lahat ay nakakatakot na henyo sa kanilang hanay. Nag-aalala ang lahat ng malalakas na tao. 24 na henyo laban sa 2 mula sa lahi ng tao, sobrang hirap ng laban. Wala nang saysay ang masyadong salita. Dumating na ang oras ng labanan. Sa digmaan, lakas ang magsasalita. Dahan-dahang huminga si Yehan, at sa ilalim ng proteksyon ng mga malalakas na mandirigma ng lahi ng tao, tumungo silang dalawa ni Kang Tianzhu palabas ng hangganan. Ang 200,000 hukbo ng sangkatauhan ay nanatili sa hangganan upang magbantay laban sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Sa kabilang panig, halos 1,000,000 hukbo ng mga halimaw ang nakahanay, nakatayo sa kawalan na para bang mga sundalo ng langit, nagdadala ng matinding takot sa lahat. Sa harapan ng hukbong iyon ay naroon ang mga makapangyarihan mula sa templo at ang mga pinuno ng 8 maharlikang pamilya, kasama ang mga henyo mula sa kanilang angkan. Napakabigat ng puwersang nakalinya, at kahit ang mga tagapanood ng labanan ay natigilan. Sa oras na iyon, nakaupo sa harapan ang 4 na prinsipe ng lahi ng halimaw, nakahalukip-kip at tila nanunood lang ng palabas, may mga mesa ng prutas, alak, at bulaklak. At sa paligid, 10,000 taga-sanay ang nakipagsiksikan na upang masaksihan ang makasaysayang labanan.
Kabanata 2548. Ang mga taong naroon ay nagmula sa iba't ibang lahi, mga halimaw, mga demonyo, mga Diyos, at pati na rin sa mga transcendent na puwersa mula sa Central God Realm. Siyempre, sa matinding tunggalian ng mga kabataang henyo ng lahing tao at lahing demonyo, karamihan sa mga dumating upang manood ay mga kabataan rin. Marami sa kanila ay mga batang Panginoon na tanyag sa buong mundo, mga pangalang kilala ng lahat. Napakalakas ng puwersa ng lahing halimaw. Tiyak na talo ang lahing tao sa pagkakataong ito. Sigurado na iyon. Sa kasalukuyan, mahina ang lahing tao sa lakas at talento. Paano nila matatalo ang lahing halimaw gamit lang ang pundasyong mayroon sila ngayon? Hehe, huwag na nating banggitin na marami sa mga nangungunang henyo ng Yaozo ang sumali sa digmaang ito. Ang ika-10 Prinsipe Habo, ika-9 na Prinsipe Tengshi, ika-8 Prinsipe Jiaoto, at ika-7 Prinsipe Prisoner ay pawang mga pangunahing henyo. Mayroon pang mula sa Base Royal Family na sina Zedi at Shoxi, mula sa Taiyin Royal Family na sina Yu Shisan at Yu Ximing, mula sa Chongqi Royal Family na sina Raccoon Descendant at Kyujiu, at pati na rin mula sa Peacock, Jiaolong, Phoenix, Chanho, at Yindai Royal Families. Huwag lang ang lahing halimaw, kahit ang mga pangunahing figure na dumating para manood ngayon ay nakakatakot din. 2 sa 3 hari ang narito, ang King of Long Live at ang King of Thousand Years. Naroon din ang King of Bakang Mountain, Nangubuda, at Xiao Pojen na tinatawag na Little Martial God. Napakaraming makapangyarihan ngayon at hindi pa kasama ang mga henyo ng demonyo at Diyos. Ang mga henyo ng panahong ito ay mas marami at mas kahanga-hanga kaysa sa alinmang panahon. Habang patuloy na nagtipon ang mga tao mula sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo sa hangganan ng lahing tao at demonyo, sabik ang lahat sa nalalapit na labanan ng dalawang lahi, ang sukdulang tunggalian ng mga kabataang henyo. Sa oras na iyon, dumating na sina Yehan at Kang Tianzo, nasa ilalim ng proteksyon ng mga makapangyarihang tao. Ang kanilang pagdating ay agad na umagaw ng lahat ng atensyon. Ngunit sa ngayon, ang puwersa ng lahing tao ay hindi maihahambing sa lahing halimaw. Ang Yaozo ay may halos 1,000,000 sundalo, dagdag pa ang makapangyarihang kasapi ng templo at ang mga pinuno ng 8 maharlikang pamilya, at napakaraming henyo. Samantalang ang panig ng lahing tao ay kakaunti lamang, ilang daang katao. Kahit binubuo sila ng mga makapangyarihang Saint Emperor at Saint King, sa usapin ng lakas at presensya, para na silang nag-aagayubuhay na araw na palubog. Hehe, ito na ba ang pinakamalakas na puwersa ng lahing tao ngayon? Kung haharapin nila ang dambuhalang lahing halimaw gamit ito, parang itlog na binangga sa bato, siguradong durog. Hoy, bakit dalawa lang ang kabataang henyo ng lahing tao? Iyan sina Yehan at Kang Tianzo. Pero bakit wala rito sina Li Zhengdao, Yi Polo, Ling Huqingyi, at iba pa? Sa labanang ito dapat nagsama-sama ang lahat ng henyo ng tao, hindi ba? Hindi ko rin alam. Pero dahil nandito sina Yehan at Kang Tianzo, malalaman din natin kaagad. Agad na nakatuon ang mga mata ng lahat sa dalawang henyo ng lahing tao. Kahit mahina ang kanilang hanay kumpara sa Yaozo, ang tunay na tunggalian ng mga kabataan ay hindi pa nagsisimula. Sila nga sina Yehan at Kang Tianzo. Sa sandaling iyon, maraming batang Panginoon ang nakatitig sa kanila. Walang makakalimot sa dalawang pinakadakilang henyo ng lahing tao. Totoo nga, sina Yehan at Kang Tianzo ang kinikilalang haligi ng kabataan ng lahing tao. Ang laban nila kontra sa mga henyo ng Yaozo ay siguradong kahanga-hanga. Narinig ko na napakalakas ng dalawang ito, at pambihira ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Pero kung titingnan ang antas ng kanilang cultivation, hindi pa rin ganoon katindi. Patuloy ang mga bulungan ng lahat habang nakatingin kina Yehan. Ramdam ng mga nakatatandang tao ng lahing tao ang pangamba, napakalakas ng Yaozo, paano maipapantay ni Yehan ang kanilang puwersa. Hehe. Matagal ko nang naririnig ang kasikatan ng dalawang ito pero hindi ko pa sila nakikitang lumaban. Ngayon, makikita natin kung gaano nga ba kalakas ang dalawang pangunahing henyo ng lahing tao. Ang mga matang malamig ng mga batang Panginoon mula sa lahi ng mga demonyo, Diyos, at Central God Realm ay kumikislap ng matinding interes. Totoo ngang napakaraming henyo ng panahong ito, higit pa kaysa dati. Ngunit mas marami ang henyo, mas mabangis ang kompetisyon. Walang sino man ang papayag na mas mababa siya sa iba. Kahit si Yehan, hindi niya iniisip na mas mahina siya kaysa sa sinumang henyo. Parang lahat ng 4 na pangunahing lahi ng Gods and Demons continent ay nandito ngayon.
Nang makita ang eksena sa kalangitan, kahit handa na ang mga tao ng lahing tao na magiging napakalaki ng atensyon ng laban ngayon, hindi pa rin nila maiwasang mamangha sa dami ng makapangyarihang dumalo. Bukod pa riyan, marami ring tanyag na batang Panginoon mula sa iba't ibang lahi ang narito ngayon. Malamig na sabi ni Kang Tianzo habang sinusuri ang mga kilalang figure. Sa mga Diyos, may tatlong hindi maaaring maliitin. Sa mga demonyo, kahit hindi ganoon kagilahilalas ang dumalo, baka may nakatagong malalakas. At mula sa Central God Realm, napakaraming nakakatakot na figure mula sa Transcendent Forces ang narito. Narinig ito ni Yehan at malamig na sumagot. Parang pamilyar ka sa kanila. Kabanata 2549. Gayunpaman, hindi gaanong pinansin ni Yehan ang ibang mga tao. Ang layunin nila ngayon ay ang lahing halimaw, at wala silang pakialam sa ibang mga lahi. Tanging matapos nilang malampasan ang harang ng Yaozo saka lamang sila magiging karapat-dapat na humarap sa iba. Hoy, malaking tanga. Mukhang sulit din ang 6 na buwang pagpapakahirap natin at nakahabol na rin tayo sa boss. Sa mga nanonood, nakatitig si Lin Chi kay Yehan, kagaya ng dati. Kung lalabanan mo ang boss, siguradong bagbog ka lang. Malamig na sagot ni Shaben. Narinig iyon, at nagkibit-balikat si Lin Chi. Para sa kanya, matalo man siya sa iba, hindi mahalaga, basta't kay Yehan siya matatalo, ayos lang. Hehe, gaano man kaina ang lahing tao ngayon, tiyak na hindi lang dalawa ang lalaban, hindi ba? Yehan? Kang Tianzu? Dahil nandito kayo, baka naman may iba pang batang Panginoon ng lahing tao ang lalabas. Sa sandaling iyon, nagsalita na ang ika-10 prinsipe ng lahing halimaw, si Habo. Hindi man malakas ang kanyang boses, umalangaw-ngaw ito sa buong paligid at dinig ng lahat sa 10 milyang saklaw. Agad na tahimik ang mga bulungan ng lahat, at nakatuon ang tingin nila sa pagitan ng Yaozo at ng lahing tao. Sa likod ng mga prinsipe ng Yaozo, nag-aapoy ang diwa ng pakikipaglaban ng mga henyo nila. Ang kanilang matutulis na titig ay parang mga espada na nakatutok kina Yehan at Kang Tianzo. Mga batang prinsipe lang kayo ng Yaozo. Hindi nyo kailangang harapin ang lahat ng kabataang henyo ng lahing tao. Kami na lang dalawa ang sapat. Sa biglang pagkakataon, bago pa man makasagot si Yehan, lumapit si Kang Tianzo na nangingibabaw ang presensya. Ang kanyang sinabi ay nagpayanig sa buong mundo, ikinagulat ng lahat. Ano? Dalawa lang laban sa lahat ng henyo ng Yaozo. Anong kalokohan ito? Baliw ba sina Kang Tianzo at Yehan? Imposible. Wala silang kahit anong tsansang manalo kung sila lang dalawa ang lalaban. At ang labang ito ay hanggang kamatayan. Kung si Yehan at Kang Tianzo lang ang iPad-adala ng lahing tao, para na rin nilang hinatulan ang sarili nila ng kamatayan. Nagngit-ngit ang lahat, gulat na gulat, at parang binato ng malaking bato ang lawa ng mundo, malalakas na alon ng pagkagulat ang kumalat. Maging ang mga henyo ng Protoss at ng Demon Race ay napatingin ng matalim. Alam nilang ang laban ng mga henyo ng tao laban sa Yaozo ay bahagi ng pagtakip at pagpapaliban para makapaghanda pa ang lahi ng tao. Pero hindi nila kailanman inasahan na dalawa lang ang ipapadala. Kung totoo iyon, malamang na mawala ng dalawang pambihirang talento ang lahing tao sa laban na ito. Matapang at walang takot, tunay na karapat-dapat na leader ng bagong henerasyon ng lahing tao. Pero kung dalawa lang sila ang lalaban, hindi tiyak ang kapalaran, buhay o kamatayan. Sa kalangitan, may mga nangungunang makapangyarihang tao ng lahing tao na lihim na naroon. Hindi sila nagpakita, ngunit para sa isang bagay na kasing halaga nito, kailangang maging saksi sila. Handa rin silang kumilos kung kakailanganin para sa panig ng tao. Hindi na sila maaaring manatiling walang ginagawa. Nasa mataas silang pwesto, at kailangan nilang ipagtanggol ang lahi. Sa paligid, ang kaguluhan ay lalo pang lumala. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig nila. Para itong kabaliwan. Sa kampo ng Yaozo, lahat ay nagngangalit ang mukha. Maging ang 4 na prinsipe ng Yaozo ay napuno ng galit. Ang lahing tao, sa kanilang mata, ay hayagang minamaliit sila. Sobra ang kayabangan ng mga ito. Nilalapastangan nila ang aming Yaozo. Ipapakita ko sa kanila kung anong kapalit ng kanilang kayabangan. Sa likod ng kampo ng Chanho King, malamig na nakatingin si Shaoli kina Yehan at Kang Tianzo. Ngayon, matapos magising ang dugong ninuno niya ng White Tiger, ang kanyang kapangyarihan ay biglang sumirit at tumuntong sa antas ng Demon Emperor. Nasa kanyang gilid sina Xiao Zhongmo at Nu Fenyuan, at silang tatlo ang nangunguna sa hanay ng Yaozo sa labang ito. Medyo nakakunot noo si King Chanho, at sa lihim na pagpapadala ng boses ay binalaan ang tatlo. Huwag niyong maliitin ang lahing tao.
Kapag lumaban kayo, huwag kayong magpapatay. Huwag na kayong magtanong, sundin niyo lang ang utos ko. Bahagyang nagulat ang tatlo, pero sa mukha ng hari ay wala silang nagawa kundi itikom ang kanilang pagdududa. Sa loob-loob ni Shaoli, gusto niyang magtanong, pero pinili niyang manahimik. Hindi ko akalaing ganito kayabang ang lahing tao sa harap ng kamatayan. Ang lahing halimaw ay may napakaraming henyo. Tingnan natin kung paano sila makakapanlaban. Matagal ko nang naririnig ang lakas ni Nayehan at Kang Tianzo. Ako mismo, si Ao Zishuan, ikatlong prinsesa, ang makakaharap nila ngayon. Panang apoy ng pakikipaglaban ang mga mata ng prinsesa, ngunit higit ang tingin niya kay Kang Tianzo. Kabanata 2550. Pangpitong kapatid, itong si Yehan ay isa ring henyo na kilala sa buong mundo. Pero ngayon, sa nakita ko sa kanya, parang hindi siya maganda ang kalagayan. Tignan natin kung sino ang unang mamamatay sa kamay ng batang Panginoon ng ating lahi ng halimaw. Ang nagsalita ay ang pangalawang anak. Hindi siya nakilahok sa labanan ng ilang libong lahi sa malawak na ilang at kamakailan lang siya bumalik sa Yaozo. Narinig iyon ng pangpitong anak na si Ao Watchang, hindi siya nagsalita, pero ang kanyang mga matang puno ng kasamaan ay kumislap ng matinding pagnanais na lumaban. Dahil lang ba sa dalawa kayong tao, iniisip nyo ng hamanin ang mga bayani ng lahi ng halimaw? Karapat-dapat lang kayong mailibing sa kalangitan na puno ng mga pangarap, ngunit walang kapantay sa kayabangan at kapalaluan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Prinsipe Habo. Ang kakaibang mga mata niya ay sobrang nakakatakot. Tinitigan niya si Yehan at nagsabi, "Yehan, sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Kang Tian Beriel?" Pagkarinig nito, napatingin ang lahat kay Yehan. Mula nang dumating siya rito, hindi pa siya nagsasalita. Totoo bang silang dalawa lang ng lahi ng tao ang lalaban? Prinsipe Habuki, iniisip mo ba talagang karapat-dapat kalaban sa lahat ng batang henyo ng aming lahi ng tao? Kami lang dalawa ay sapat na para lumaban sa inyo. Matapos sabihin ito, lumakad din si Yehan pasulong. Ang kanyang kalmadong mukha ay naglabas ng hindi matatawarang kumpiyansa at isang uri ng kataasan na parang hindi niya kinikilala ang mga bayani ng lahi ng halimaw. Sa sandaling ito, ang kayabangan sa mga salita ni Yehan ay hindi kumukulang sa kay Kang Tianzang. Bukod pa rito, pinatunayan ng mga salita ni Yehan na silang dalawa lang talaga ang lalaban para sa lahi ng tao laban sa lahi ng halimaw. Agad na naging mas marahas ang alon ng pagkagulat sa paligid. Sa lahi ng tao, tanging sina Yehan at Kang Tianzo lang ang humarap sa mga bayani ng lahi ng halimaw. Maging ang mga batang Panginoon ng lahi ng Diablo at ng gitnang banal na teritoryo ay hindi nagkaroon ng ganitong tapang sa kanilang mga puso. Sobrang kayabangan. Hindi ka panipaniwala. Baka naman alam nila na malapit nang mamatay ang lahi ng tao, kaya handa na silang lumaban ng buwis buhay. Nagtitid ang mga mata ng mga henyo mula sa iba't ibang lahi at tinitigan ang mga kabataang lalaki at babae na siyang naging sentro ng lahat ng atensyon ngayon. Ano man ang kahihinatnan ng labang ito, ang pangalan ni Kang Tian Beriel at Yehan ay muli na namang uukit ng dagendong sa buong kontinente ng Diyos at Diablo. Hey! Gaya ng inaasahan sa ating pinuno. Dalawa lang sila laban sa lahat ng bayani ng lahi ng halimaw. Sino pa ang makakagawa niyan sa mundong ito? Ang mga mata ni Lin Chi ay nagliliwanag sa matinding pagmamalaki. Ang ganitong tapang ay sapat upang lamangan ang maraming henyo. Sa malalim na boses ay sabi ni Shaben, pero dalawa lang sila laban sa lahat ng bayani ng lahi ng halimaw. Napakadelikado ng laban na kakaharapin ng pinuno. Kapag kinailangan niya ako, siguradong lalabas ako kahit pag-alitan pa niya ako. Tahimik lang si Lin Chi, ngunit sang-ayon siya kay Shaben. Hindi nila pwedeng hayaang mamatay si Yehan dito. Ang Panginoon ng Tianlong ang mamumuno para sakupin ang buong mundo sa hinaharap. Gagaw talaga. Bigla, yumanig ang buong mundo sa dagendong na parang kulog. Nagalit ang apat na prinsipe ng Yaozo, at ang buong kampo ng lahi ng halimaw ay nag-apoy ng galit. Ang kanilang matinding puot ay tila kayang lumunin ang buong kalangitan at lupa. Gusto sana ng lahi ng halimaw na makita ng buong kontinente ng Diyos at Diablo kung paano dudurugin at lilipulin ang lahi ng tao. Pero bago pa magsimula ang labanan, lantaran na silang minaliit ng lahi ng tao sa harap ng lahat ng pangunahing lahi. Ngayon, walang atrasan ang laban na ito. Lahi ng tao, sino ang unang lalaban? Sa sandaling iyon, kumislap ng walang kapantayang liwanag sa mga mata ni Prinsipe Haboki. Umalon din ang matinding fighting spirit mula sa mga bayani ng lahi ng halimaw, rumaragasan na parang dambuhalang alon. Tahimik ang lahat ng nilalang sa mundong ito. Ang labang ito ay tiyak na magdudulot ng kamatayan, at higit sa isa ang mamamatay.
Sa nakita nila, sabay na humakbang sina Kang Tianzan at Yehan. Ano ngayon? Dahil nakapagpasya na sila, wala na silang dapat katakutin kahit na sino sa lahi ng halimaw. Tahimik ang buong paligid. Walang nagsalita mula sa mga cultivador ng iba't ibang lahi. Ang lahat ay namangha dahil silang dalawa lang ang kumakatawan sa lahi ng tao. Ngunit kahit ganoon, magsisimula na ang laban. Ang tanong ngayon, gaano katagal makakatagal sina Kang Tianzan at Yehan laban sa mga bayani ng lahi ng halimaw? Oo, masyadong ang kaiabangan para sa dalawang tao na hamanin ang lahat ng bayani ng lahi ng halimaw. Pero bilang mga nangungunang henyo ng lahi ng tao, ang laban nilang ito ay kapana-panabik at karapat-dapat abangan ng lahat. Kahit matalo ang lahi ng tao, ito'y magiging isang trahedya ngunit marangal na laban. Sa kalawakan, sabay na lumakad palabas sina Yehan at Kang Chanbo habang nakatitig sa kampo ng halimaw. Ngunit sa harap ng napakalakas na fighting spirit ng lahi ng halimaw, hindi sila nagpadaig. Ang kanilang presensya ay hindi bumaba. Puno sila ng tiwala at bukas na loob. Mula sa kanilang mga katawan, tila masisilayan ang isang likas na ugali ng pagiging pinuno, isang kataas-taasang aura na parang langit ang bumagsak. Nakita iyon ni Prinsipe Habo at ang kanyang mga mata ay kumislap ng walang kapantayang fighting spirit. Ano, dalawa lang kayo laban sa grupo. Kung ganoon, kapag sabay-sabay kaming lumabas, may pag-asa pa ba kayong mabuhay? Gusto mo ba ang unang laban o ako ang mauuna? Kalmadong tanong ni Yehan kay Kang Tianzan. Para sa kanilang dalawa, ang labang sabayan ay mas delikado nga.